Ang ulan ng gabing iyon sa Maynila ay tila walang katapusang kurtinang ibinabagsak mula sa langit. Bumabayo ito sa mga bubong na yero sa isang masikip na looban malapit sa Espanya Boulevard, kung saan ang mga ilaw ng poste ay kumikindat na parang mga matang pagod na. Mula sa kwarto bilang siyam ng isang lumang boarding house, isang kakaibang init ang gumagapang palabas, humahalo sa halumigmig ng hangin na nagpapatindig ng balahibo. Ilang boarder na nagdaraan ang nagsabing nakarinig sila ng mahabang kaluskos na parang may mabigat na bagay na dahan-dahang hinihila sa basang sahig na semento. Ang ilaw sa kwartong iyon ay patuloy na nakabukas, ngunit wala ni isang tunog ng tao ang maririnig. Nang ihipan ng hangin ang maruming kurtina sa pasilyo, may nakakita sa isang maitim na likidong tumutulo mula sa siwang ng pinto. At mula sa sandaling iyon, ang maliit na eskinita ay hindi na naramdaman bilang isang lugar para sa mga buhay, kundi isang bunganga ng kadiliman na naghihintay ng susunod na lalamunin. Ang ulan sa Maynila ng gabing iyon ay parang isang madilim na tabing na bumabalot sa buong syudad. Ang Espanya Boulevard, na karaniwang maingay at puno ng buhay, ay halos wala ng tao, tanging mga ilaw trapiko na nagbabago ng kulay sa harap ng kawalan ang saksi sa pagbuhos ng langit. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay maagang nagsara ng kanilang mga pwesto, at ang tunog ng tubig na bumabagsak sa mga bubong ay lumilikha ng isang kapaligirang tila galing sa ibang mundo, basa, malamig, at nagtatago ng isang bagay na hindi nakikita. Sa gitna ng iilang taong nagmamadaling maghanap ng masisilungan, naroon ang isang lalaking nagngangalang Rico Aguilar. Nasa unang bahagi ng kanyang 30, matipuno ang katawan at may mukhang laging tila may dinadalang bigat. Ang kanyang trabaho sa isang katayan sa Valenzuela ang nagturo sa kanyang katawan na masanay sa amoy ng dugo, sa tunog ng nag-umpugang metal, at sa lamig ng mga freezer room. Ngunit dahil din sa rutinang iyon, ang buhay ni Rico ay naging isang walang katapusang serye ng magkakaparehong araw, tahimik, mabigat, at walang sinumang makausap. Kilala si Rico bilang isang taong hindi palakibo sa kanilang boarding house. Bihira siyang makitang umiti ng mga kapitbahay. Tuwing umaga, umaalis siya bago pa sumikat ang araw at umuuwi kapag madilim na ang langit. Para sa karamihan, siya ay isang anino lamang na dumaraan. Ngunit ng gabing iyon, may nangyaring hindi plinano, isang bagay na nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay patungo sa pinakamadilim na lugar na hindi niya kailanman inakala. Sa isang kanto ng looban, malapit sa isang maliit na talipapa, si Leo de la Cruz, isang binatilyong nasa edad 20 na nagtatrabaho sa isang maliit na coffee shop, ay may bitbit na supot na plastik na naglalaman ng tinapay at ilang pangangailangan. Maamo ang kanyang mukha, palakaibigan ang ekspresyon, at kilala siyang madaling pakisamahan. Maraming kapitbahay ang may gusto sa kanya, dahil madalas siyang tumulong sa mga matatanda na magbuhat ng gamit o simpleng bumati ng may ngiti. Sa gitna ng dilim at ulan, si Leo ay nagdadala ng kaunting init ng pagkatao na bihirang makita sa eskinita na iyon. Pinagtagpo sila ng tadhana nang biglang huminto si Leo sa harap ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga gawang kahoy. Yumuko siya upang kunin ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang supot. At sa parehong sandali, si Rico, na mabilis na naglalakad, ay hindi siya napansin. Nagkabanggaan ang kanilang mga katawan. Nahulog ang supot ni Leo at gumulong ang ilang piraso ng pandesal sa basang kalsada. Ay, pasensya na, kuya. Sorry po talaga, sabi ni Leo habang nagmamadaling pinupulot ang kanyang mga gamit. Si Rico, na karaniwang hindi kumikibo, ay yumuko rin upang tumulong. Okay lang, maikli niyang sabi. Mababa ang kanyang boses ngunit hindi magaspang. Nang hindi sinasadyang magdikit ang kanilang mga kamay habang sabay na inaabot ang isang plastik, ngumiti si Leo. Isang simpleng ngiti. Ngunit para sa isang taong tulad ni Rico na bihirang makatanggap ng atensyon, ang ngiting iyon ay parang isang bagay na sobrang init para palampasin. Saglit na tumitig si Rico. Tila hindi siya makapaniwala na may isang estranghero na trumato sa kanya ng ganoon kabait. Malinaw ang mga mata ni Leo, hindi mapanghusga, hindi nagdududa, malayong malayo sa mga titig ng mga taong laging umiiwas sa kanya. Marahil dahil sa malamig na ulan o dahil sa katahimikan ng looban, ang kanilang maikling pag-uusap ay naging mas makabuluhan. Nagtagal sila roon ng bahagya, higit sa kinakailangan. Tinanong ni Leo kung doon lang ba nakatira si Rico, at sumagot si Rico ng isang marahang tango.
Pagkatapos ay nagkwento si Leo tungkol sa kanyang trabaho sa coffee shop na maagang nagsara dahil sa masamang panahon. Ang pag-uusap ay hindi nagtagal. Walang mahalagang bagay silang pinag-usapan. Ngunit para kay Rico, kakaiba ang gabing iyon. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Leo na tila may isang taong tunay na nakakakita sa kanya, hindi lang ang kanyang malaking katawan at malungkot na mukha. At ang pakiramdam na iyon na napansin siya ay gumambala sa pinakatahimik na bahagi ng kanyang pagkatao, isang bahaging sa loob ng maraming taon ay hindi nagalaw ni Numan. Bago sila maghiwalay, nagsalita si Leo habang nakatingin sa buhos ng ulan. Lalong lumalamig ang Maynila, no, kuya? Minsan, parang ang lungkot umuwi mag-isa ng ganitong oras. Simple lang ang pangungusap na iyon, ngunit para kay Rico, para itong isang taong direktang nagsalita sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit uminit ang kanyang dibdib o kung bakit hinahabol ng kanyang isipan ang anino ni Leo kahit na magkaiba na sila ng tinatahak na direksyon. Nang gabing iyon, pagpasok niya sa kanyang masikip at maalinsangang kwarto sa boarding house, ang tunog ng ulan na bumabayo sa yero ay lalong nagpahirap sa kanyang pagtulog. Sa labas, ang mundo ay nananatiling madilim at basa. Ngunit, sa pagkakataong ito, may isang maliit na bagay na nagbago. May isang taong nakakita sa kanya, may isang taong umiti sa kanya. Sinubukan ni Rico na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Leo ay ayaw umalis, ang ngiti nito, ang boses nito, ang paraan ng pagsasalita nito. At nang hindi niya namamalayan, may isang bagay na nagsimulang tumubo sa loob niya. Hindi lang simpleng pagkamausisa, kundi isang pangangailangan. Ang pangangailangang mapalapit na huwag mawala ang nag-iisang munting liwanag na sumulpot sa kanyang madilim na buhay. Ang hindi niya alam, ang pangangailangang iyon ay magiging isang takot, at ang takot na iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na bangit na kanyang matatapakan. Mula ng gabing maulan na iyon, ang buhay ni Rico ay dahan-dahang nagbago ng hindi niya namamalayan. Pumasok ang Maynila sa mga linggo ng pinakamatinding pag-ulan, na ginawang tila isang kulungan ng malamig na hamog at amoy ng basang lupa ang syudad. Ngunit para kay Rico, ang lamig ay hindi na tulad ng dati. May isang tao na naghihintay sa kanya tuwing umaga na may dalang kaunting init, o kahit paano, iyon ang akala niya. Sa mga sumunod na araw, ilang beses niyang nakita si Leo sa paligid ng looban. Minsan, kararating lang ni Leo mula sa trabaho, suot pa ang apron ng coffee shop na bahagyang basa na ng ulan. Minsan naman, nagdadala siya ng pagkain para sa isang matandang boarder. At sa bawat pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata, laging bumabati si Leo ng may parehong ngiti, magaan, taos puso, at walang distansya. Sa mata ng iba, isa lamang itong karaniwang pagiging palakaibigan, ngunit para kay Rico, ang ngiting iyon ay parang isang maliit na ilaw na tumatagos sa makapal na pader ng kalungkutan na bumabalot sa kanyang buhay. Isang hapon, habang napakalakas ng ulan, tumakbo si Leo palapit kay Rico na nakaupo sa maliit na beranda ng boarding house, inaayos ang swelas ng kanyang sapatos pantrabaho. Kuya Rico, nilalamig ka na riyan, pasok ka muna. Baka magkasakit ka, sabi ni Leo habang pinapagpag ang tubig ulan mula sa kanyang buhok. Natigilan si Rico. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya na huminto sa pagtatrabaho, lalo na ang isipin ang kanyang kalusugan. Ang mga salita ni Leo ay dayuhan sa kanyang pandinig, ngunit masarap pakinggan. Pagkatapos ay umupo si Leo sa tabi niya nang walang pag-aalinlangan, dala ang 2 piraso ng siopao mula sa kanyang supot. Para sa iyo, kuya. Sakto, may natira sa shop. Sayang kung itatapon. Tinanggap ni Rico ang siopao gamit ang naninigas na kamay. Hindi siya gutom, ngunit ayaw niyang tumanggi. Salamat, maikli niyang sabi. Patuloy na bumuhos ang ulan sa bubong, kaya't kailangan nilang lakasan ang kanilang boses. At sa hindi malamang dahilan, naulit ang maliit na pag-uusap na iyon kinabukasan. At sa susunod na araw, at sa susunod pa. Dahan-dahan, ang relasyon na nagsimula lamang sa simpatya ay naging isang malalim na ugnayan. Nagsimulang hintayin ni Rico ang oras ng pag-uwi ni Leo. Lihim niyang pinapakinggan ang tunog ng mga yapak nito, ang paraan ng pagkatok nito sa pinto, ang tunog ng tawa nito kapag nakikipag-usap kay Aling Nena sa harap ng maliit na sari-sari store. Para kay Leo, normal lang ang lahat ng iyon. Palakaibigan siya sa lahat, ngunit iba ang tingin ni Rico.
Sa loob ng ilang linggo, nagsimulang mas madalas na dumaan si Leo sa kwarto ni Rico. Nagdadala ng pagkain, inumin at minsan ay para lang umupo at makipagkwentuhan. Ang masikip na kwarto ay nagiging mas mainit sa tuwing pumapasok si Leo. Ang amoy ng ulan na dumidikit sa kanyang jacket, ang tunog ng kanyang paghinga, kahit ang paraan ng pagtali niya sa kanyang basang buhok, ay nagpaparamdam na ang espasyo ay hindi nahungkag. Isang gabi, dumating si Leo na pagod ang mukha. Umupo siya sa sahig at isinandal ang kanyang ulo sa pader. Pagod, kuya. Ang daming supladong customer kanina. Parang gusto kong matulog ng 2 araw, reklamo niya habang mahinang tumatawa. Nakatitig lang si Rico. May isang bagay na kumakabog sa kanyang dibdib kapag nakikita niya si Leo ng ganoon, marupok, pagod, ngunit nakangiti pa rin. Nang hindi namamalayan, isinandal ni Leo ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. Kuya, minsan nararamdaman ko na ang gulo-gulo ng buhay, pero pag nakaupo ako rito, ang payapa. Ang weird, no? Napalunok si Rico. Ang balikat na dati pasan lamang ang bigat ng trabaho ay naging sandalan ng isang tao. Masyadong malakas ang pakiramdam na iyon. Pwede kang pumunta rito kahit kailan, sa wakas ay nasabi ni Rico. Ang mga salitang iyon ay nagpangiti kay Leo bago ito nakatulog sandali. At sa loob ng isip ni Rico, isang boses ang mahinang umalinggaw, huwag mo siyang hayaang umalis. Ngunit ang munting liwanag na iyon ay nagsimulang magbago ng mapansin ng mga tao sa paligid ng boarding house ang kanilang pagiging malapit. Hindi malaman kung sino ang nagsimula, ngunit nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa tindahan, sa beranda, sa pasilyo. May nagsasabing masyadong madalas pumapasok si Leo sa kwarto ni Rico. May nagsasabing nakikita silang umuuwi ng gabi na magkasama. May nagsasabing ilang beses na nakitang nakasandal si Leo sa balikat ni Rico. Ang mga tsismis na iyon ay nagpabalisa kay Rico. Palagi siyang nabubuhay sa ilalim ng mapaghinalang tingin ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, natatakot siya hindi dahil sa mga tingin na iyon, kundi dahil ang mga tingin na iyon ay nakatutok na rin kay Leo. Kuya, bakit malungkot ang mukha mo? Tanong ni Leo isang gabi habang kumakain sila ng instant pancit canton sa sahig. Matagal siyang tinitigan ni Rico. Pinag-uusapan na tayo ng mga tao. Mahinang tumawa si Leo. Hayaan mo sila. Hindi naman tayo nabubuhay para pasayahin sila. Ngunit hindi tumawa si Rico. Para sa kanya, ang salitang ihayaan mo sila ay hindi ganoon kadali. Maaaring kunin ng mga tao ang lahat mula sa kanyang buhay, trabaho, tirahan, katahimikan, pero hindi si Leo. Hindi ang nag-iisang taong nagparamdam na ang kanyang buhay ay higit pa sa pagtatrabaho at pagtulog. At ang kaisipang iyon ay lumaki nang hindi niya mapigilan. Ang sukdulan ay nangyari nang makita ni Rico si Leo na masayang nakikipag-usap sa isang lalaking katrabaho. Nagtatawanan sila, nagtatapikan sa balikat, at mukhang komportable si Leo, sobrang komportable. Matagal na nakatayo si Rico sa di kalayuan. Tumutulo ang ulan mula sa kanyang kapote, ngunit hindi siya gumagalaw. Ang puso niya ay parang pinipiga. Nanginginig ang kanyang katawan hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na mawala ang isang bagay na hindi pa niya lubusang pag-aari. Nang umuwi si Leo ng gabing iyon, hinintay siya ni Rico sa harap ng kanyang kwarto. Saan ka galing? Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit puno ng nagbabagang galit. Napakunot ang noo ni Leo, naguguluhan. Galing sa trabaho, sa CAF. Bakit? Sino yung kasama mo kanina? Bumuntong hininga si Leo, nauunawaan ang tono ni Rico. Kuya, huwag kang ganyan. Nag-uusap lang kami. Walang ibig sabihin iyon. Pero nakita kitang tumatawa. Mukha kayong malapit. Kuya Rico, lumambot ngunit may diin ang boses ni Leo, pwede naman akong makipagkaibigan sa iba. Hindi ako pag-aari ng kahit sino. Ang mga salitang iyon ay tumusok na parang mapurol na kutsilyo sa dibdib ni Rico. Hindi pag-aari ng kahit sino. Patuloy ang buhos ng ulan, dumadaloy ang tubig sa sahig ng pasilyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rico ang isang bagay na gumagalaw sa loob niya, madilim, mabigat at hindi makontrol. Isang munting bulong ang nagsabi, ano ang mangyayari kung tuluyan siyang umalis? At ang gabing iyon ang naging simula ng isang anino na lalamunin ang lahat. Lalong lumakas ang buhos ng ulan sa Maynila.
Sa sumunod na linggo, ang langit ay kulay abo na parang ayaw nang magbigay ng liwanag. Ang maalinsangang hangin ay nagbigay ng amoy amag sa mga lumang gusali sa looban ng sampalo. Sa likod ng kurtina ng ulan, ang relasyon ni Rico at Leo ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat na dahan-dahang naging isang malalim na bangin. Mula noong gabi ng kanilang unang pagtatalo, tila mas naging maingat si Leo. Nariyan pa rin ang kanyang palakaibigang ngiti, ngunit hindi na kasing dalas ng dati. Ang kanyang mga katok sa pinto ay hindi na kasing regular. Ang kanilang mga magaang kwentuhan ay nagsimulang mabawasan. Para sa iba, ito ay normal na bagay. Ngunit para kay Rico, bawat maliit na pagbabago ay parang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Leo, bawat ekspresyon, bawat galaw, at habang lalo niyang pinagmamasdan, lalo niyang nararamdaman na lumalayo si Leo. Sa loob ng masikip na kwartong lalong tumitindi ang amoy halumigmig, nakaupo si Rico habang nakatitig sa kanyang cellphone. 2 araw nang hindi dumadaan si Leo. 2 araw na parang 2 buwan. Pero umuwi siya. Narinig ko ang mga yapak niya, mahinang bulong ni Rico. Kabisado niya ang ritmo ng mga hakbang ni Leo, magaan, mabilis, bahagyang kumakaladkad dahil pudpud na ang sapatos. At nang gabing iyon, narinig ang mga yapak na iyon, ngunit hindi kumatok si Leo sa kanyang pinto tulad ng dati. Tumayo si Rico, ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis. Bahagya niyang binuksan ang pinto at sumilip sa pasilyo. Nakikipag-usap si Leo ng mahina kay Aling Nena. Mukha siyang pagod, ngunit hindi pagod dahil sa trabaho, kundi pagod dahil may iniisip na masyadong mabigat. Leo, mukha kang maputla. May sakit ka ba? Tanong ni Aling Nena. Umiling si Leo. Wala po, Nay. Medyo puno lang po ang isip ko nitong mga nakaraang araw. Marami po akong kailangang pag-isipan. Problema sa trabaho? Hindi po. Problema dito. Pinigilan ni Rico ang kanyang hininga. Nagpatuloy si Leo sa mas mahinang boses. Gusto ko na pong lumipat ng kwarto, Nay. Baka lumipat na rin po ng boarding house. Naramdaman ni Rico na parang tinamaan ng kidlat ang kanyang katawan. Agad niyang hinawakan ang hawakan ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Lilipat. Ang paglipat ay nangangahulugang paglayo. Ang paglipat ay nangangahulugang pagkawala. Ang paglipat ay nangangahulugang ang ngiting iyon, ang boses na iyon, ang init na iyon ay hindi na muling mararamdaman. At isang napakatandang takot ang bumangon sa dibdib ni Rico, takot sa kalungkutan, takot sa pagkawala, takot na bumalik sa pagiging isang taong walang halaga kaninuman. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Rico. Nakaupo siya sa dulo ng kanyang kama, nakabukas ang ilaw, nakatitig sa blangkong pader. Lalong lumakas ang ulan sa labas, ngunit mas maingay ang mga iniisip niya. Bakit gustong lumipat ni Leo? Dahil ba sa akin? Dahil ba sa selos na ipinakita ko? O dahil sa tsismis ng mga kapitbahay? Hindi siya aalis, bulong ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Hindi pwede. Patuloy na umiikot ang kanyang isipan mula sa isang alalahanin, patungo sa isa pa, hanggang sa isang katok sa pinto ang nagpatalon sa kanya. Tok, tok. Mabilis na tumayo si Rico. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo roon si Leo, basa ang mukha ng ulan. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Paos ang boses ni Leo. Pagod. Tumango lamang si Rico at nagbigay daan. Umupo si Leo sa maliit na upuan malapit sa bintana na laging sarado dahil sa tulo. Hinubad niya ang kanyang basang jacket. Pinanood siya ni Rico tulad ng lagi niyang ginagawa. Ngunit ngayong gabi may ibang pakiramdam. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang isang lubid na sobrang higpit ang paghila. Kuya Rico, nagsimula si Leo sa mahinang boses. Pakiramdam ko, nagiging masyado na tayong malapit. Agad na nanigas si Rico. Anong ibig mong sabihin? Mabigat niyang tanong. Hindi ako pwedeng laging nandito. May sarili rin akong buhay, ibang mga kaibigan. Naiintindihan mo ba, kuya? Bakit mo sinasabi yan? Yumuko si Leo, pinaglalaruan ang dulo ng kanyang jacket. Kasi nitong mga nakaraang araw, parang binabantayan mo ako. Kuya, tingnan mo. Hindi ako malaya. Kahit makipag-usap lang ako sa iba, nagagalit ka.
Nag-aalala lang ako, mabilis na sagot ni Rico. Alam ko. Pero pag-aalala na nakakasakal. Pinunasan ni Leo ang kanyang mukha. Gusto ko lang ng espasyo para makahinga. Natigilan si Rico. Ang mga salitang iyon ay tumusok ng mas malalim kaysa sa inaakala ni Leo. Kaya gusto mong lumipat, mababa ang boses ni Rico, halos isang ungol. Napalunok si Leo sa kamarahang tumango. Sa tingin ko, mas makakabuti iyon para sa ating dalawa. Natahimik sila. Ang ulan ay naririnig na parang libu-libong karayom na bumabagsak sa yero. Walang gumagalaw sa kwarto maliban sa isang bagay sa loob ni Rico, isang bagay na madilim, isang bagay na ayaw makinig sa anumang dahilan. Bakit ngayon? Biglang tanong ni Rico. Kasi ayaw kong lagi tayong nag-aaway. Ayaw kong maging ganito ang relasyon natin. Ang salitang relasyon ay nagpahigpit sa hawak ni Rico sa kanyang tuhod, sinusubukang pigilan ang nag-aalab na damdamin. Tumingin si Leo sa kanya nang may matapat na mga mata, ngunit puno ng maliit na takot na sinusubukan niyang itago. Kuya Rico, hindi kita iniiwan. Kailangan ko lang ng distansya. Distansya, inulit ni Rico. Ang boses niya ay mahina ngunit nanginginig. Kapag umalis ka, ano pa ang matitira sa akin? Natahimik si Leo. Hindi pa niya narinig ang ganoong tono mula kay Rico. Ako, gustong sumagot ni Leo, ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Sumandal si Rico paharap. Mag-isa lang ako, Leo. Alam mo yan. Ikaw lang ang kumakausap sa akin. Ikaw lang ang nakakakita sa akin. Lalong nabalisa si Leo. Kuya, huwag kang ganyan. Natatakot ako. Ang salitang itakot ay nagpatigas sa mukha ni Rico. Natatakot ka sa akin? Ang boses niya ay kinakabahan, may halong galit. Dahan-dahang tumayo si Leo, sumandal sa maliit na mesa. Kuya, gusto ko lang. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Maayos, tumayo na rin si Rico. Paano magiging maayos kung aalis ka? Umatras si Leo ng kalahating hakbang. Sumulong si Rico ng kalahating hakbang. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit. Sa isang segundo, ang ulan sa labas ay tila huminto, ang mundo ay tila naglaho. Ang natira na lamang ay dalawang taong bihag ng kanilang mga takot. Ang isa ay takot masakal, ang isa ay takot maiwan. Kuya, pakiusap, bulong ni Leo. Ang boses niya ay halos basag na. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Ang pangungusap na iyon ay parang nagsindi ng apoy sa dibdib ni Rico. Isang damdamin na hindi niya makontrol, pinaghalong sakit, pagkasindak, takot at galit. At sa puntong iyon, ang madilim na anino na dati bumubulong lamang ay nagsimulang kumalat, ginagawang mas masikip at nakakapos ng hininga ang hangin sa maliit na kwarto. Hindi pa tapos ang gabi, ngunit may isang bagay sa pagitan nila na nagsimula ng mawasak, dahan-dahan at walang daan pabalik. Hindi pa tumitila ang ulan nang sa wakas ay lumabas si Leo mula sa kwarto ni Rico ng gabing iyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, halos nagmamadali, na tila nais niyang lumayo mula sa anumang bagay na katatapos lang mangyari. Si Rico ay nakatayong parang estatwa sa may pintuan, pinagmamasdan ang likod ng binata na naglaho sa kanto ng looban. Ang ingay ng ulan ay lumamon sa lahat, ngunit sa pandinig ni Rico, ang huling sinabi ni Leo ay patuloy na umuulit-ulit, natatakot ako. Ang salitang iyon ay parang isang pako na bumaon ng malalim, nagpapalamig sa buong katawan ni Rico. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang maliit na kwarto ay tila mas tahimik kaysa dati, na parang ang boses ni Leo ay humigop sa lahat ng natitirang init. Ang dilaw na ilaw mula sa bumbilya ay nagbibigay ng mga aninong magaspang sa dingding. Umupo si Rico sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Hindi ko siya pwedeng mawala. Kinaumagahan, mas malamig ang pakiramdam sa Maynila. Mababa ang hamog, bumabalot sa looban na parang isang kulay abong kumot na pumipigil sa paghinga. Kinaumagahan, hindi nakita si Leo. Karaniwan, lumalabas siya para bumili ng almusal o bumati sa ilang kapitbahay. Ngunit tahimik ang pasilyo. Tanging tunog lamang ng mahinang ulan na tumutulo mula sa sirang alulod ang naririnig. Matagal na nakatayo si Rico sa harap ng kanyang pinto, naghihintay sa tunog ng mga yapak na kabisado niya. Ngunit hindi dumating ang tunog na iyon. Si Mang Tomas,
Isang lalaking nasa katanghalian na ang edad at nakatira 2 kwarto ang layo, ay dumaan na may dalang sirang payong. Tulog pa siguro si Leo, Rico, sabi niya ng palakaibigan. Tumango si Rico, ngunit hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Mang Tomas. Mukha kang pagod. May problema ba? Wala po, mabilis na sagot ni Rico. Masyadong mabilis. Hindi na nagtanong pa ang matanda, ngunit tiningnan niya si Rico nang may kaunting pag-aalala bago nagpatuloy sa paglakad. Isinara ni Rico ang pinto at muling umupo. Naghintay siya hanggang tanghali pagkatapos ay hapon. Hindi lumabas si Leo. Kahit ang ingay mula sa kanyang kwarto ay hindi marinig. Habang tumatagal, ang pag-aalala ay naging takot. At ang takot ay naging hinala. Sinasadya ba niyang iwasan ako? Dahan-dahan ngunit tiyak, tumusok ang tanong na iyon. Pagsapit ng gabi, hindi na natiis ni Rico. Naglakad siya patungo sa kwarto ni Leo at tumayo sa harap nito ng matagal bago mahinang kumatok. Tok, tok. Walang sagot. Kumatok siya ulit, ngayon ay medyo mas malakas. Leo, nasa loob ka ba? Tahimik pa rin. Naramdaman ni Rico na pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Walang tunog, walang galaw, walang anuman. Galit ka ba? Basag ang kanyang boses. Katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng ulan na tumutulo mula sa alulod ang naririnig, bumubuo ng maliit na sanao sa harap ng pinto ng kwarto. Dahan-dahang hinawakan ni Rico ang seradura, nakalock. Napalunok siya. May isang bagay sa loob niya ang nanginginig, pinaghalong sindak at masamang kutob. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ngunit patuloy siyang hinahabol ng kaisipang iyon. Ayaw mawala. Aalis si Leo at sa pagkakataong ito, walang kasiguraduhan na babalik pa siya. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang kilos ni Rico. Hindi siya pumasok sa trabaho ng 3 araw. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, minsan ay nakabukas ang ilaw buong gabi, minsan naman ay pinapatay ang lahat at nakaupo sa dilim. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay. Iba ang itsura ni Kuya Rico, no, bulong ng isang babae kay Aling Nena. Parang may malalim na iniisip. Tumango si Aling Nena, medyo nag-aalala ang mukha. Pansin ko rin. Si Leo rin, bihira nang lumabas. Nag-away kaya sila? Mabilis na kumalat ang maliit na tsismis, at bawat tsismis ay lalong nagpapahirap sa kalooban ni Rico. Hanggang isang gabi, nang muling bumuhos ang malakas na ulan, nakita ni Rico si Leo na sa wakas ay lumabas ng kwarto. May dala ang binata na maliit na bag at payong. Malungkot ang kanyang mukha ngunit determinado. Tulad ng isang taong nakagawa na ng mahalagang desisyon. Si Rico, na nakaupo sa beranda, ay halos mapatayo. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Leo, tawag niya. Nagulat si Leo. Lumingon. Kuya Rico. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang strap ng kanyang bag. Pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Doon muna akong matutulog. Matagal na tinitigan ni Rico ang bag. Bakit ngayon pa? Kasi kailangan ko ng distansya. Kailangan natin ng distansya. Lalong lumakas ang ulan, tinatabunan ang ilan sa mga salita ni Leo. Ngunit malinaw ang punto, nais niyang lumayo. Tumayo si Rico. Humakbang siya pasulong. Umatras si Leo. Ang dalawang katawan ay parang mga magnet na nagtataboy sa isa't isa, hindi naglalapit. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Rico. Nanginginig ang kanyang boses. Kuya, hindi ako galit. Hindi ko lang kayang magpatuloy ng ganito. Ganitong paano? Kuya, alam mo, sagot ni Leo. Ang kanyang tingin ay matalim ngunit puno ng kalungkutan. Masyado kang nakadikit sa akin. Pakiramdam ko, binabantayan ako, nililimitahan. Maring umiling si Rico. Natatakot lang akong umalis ka. Kaya nga kailangan kong umalis, mahinang sagot ni Leo. Pinigilan ni Rico ang kanyang hininga. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking martilyo na humampas sa kanyang dibdib. Binuksan ni Leo ang kanyang payong, naghahandang umalis. Leo, mahina ang boses ni Rico. Halos pigtas. Huminto si Leo, ngunit hindi na lumingon.
Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, nanginginig na sabi ni Rico. Lumabas ang mga salita nang hindi niya mapigilan. Bumuntong hininga si Leo, isang tunog na puno ng pagod at kawalan ng magawa. Kuya, wag mong sabihin yan. Pakiusap. Gusto ko lang bumalik sa dati ang lahat, maging payapa. Ngunit para kay Rico, ang pangusap na iyon ay hindi kapayapaan, isa itong banta. Ito ang katapusan. At lalong lumakas ang ulan na tila nilulunod ang kanilang mga salita. Humakbang si Leo paalis at naramdaman ni Rico na gumuho ang buong mundo sa isang makapal na katahimikan. Isang madilim na kaisipan ang gumapang sa kanyang isip. Kung aalis siya, mawawala ang nag-iisang dahilan ko para mabuhay. At ang kaisipang iyon ang magbubukas ng pinto patungo sa isang trahedya na kahit ang ulan ng Maynila ay hindi kayang linisin. Mula ng gabing umalis si Leo dala ang kanyang itim na payong, ang mundo ni Rico ay tila nag-iba ng anyo. Ang looban sa Sampaloc, na karaniwang maingay sa mga boses ng mga residente, ay naging isang mahabang pasilyo na tanging ang alinggaw ng ulan ang naririnig. Bawat patak ng tubig ay parang tumutusok sa balat. Bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng lamig na nagpapanginig sa katawan ni Rico. Kahit na laging nakakandado ang kanyang masikip na kwarto, hindi nakatulog si Rico ng gabing iyon at sa sumunod na gabi at sa sumunod pa. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig sa nakasarang pinto ng kwarto ni Leo. Walang senyales ng buhay, walang tunog ng kutsara, walang mga yapak, walang langit-ngit ng pinto. Tahimik. Masyadong tahimik. Umiikot ang isipan ni Rico na parang sirang makina. Kailangan ni Leo ng espasyo. Gusto ni Leo na umalis. Natatakot si Leo sa akin. Paulit-ulit na humahampas ang mga pangungusap na iyon sa kanyang ulo hanggang sa malunod na rin ang tunog ng ulan. Pinisil ni Rico ang kanyang buhok, sinusubukang itaboy ang mga boses na iyon. Ngunit habang lalo niyang sinusubukan, lalo nitong pinupuno ang kanyang dibdib. Kinaumagahan, kumatok si Mang Tomas sa pinto ni Rico. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Rico, hindi ka na naman ba papasok? Hinahanap ka na ng amo mo. Bahagyang binuksan ni Rico ang pinto. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang mukha ay maputla, at ang buhok ay magulo. Masama po ang pakiramdam ko, walang emosyong sagot ni Rico. Matagal siyang tinitigan ni Mang Tomas. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Tumango lang si Rico. Tatalikod na sana si Mang Tomas, ngunit huminga siya ng malalim at mahinang nagsalita, medyo kakaiba ang amoy ng kwarto mo, Rico. Ano bang niluluto mo? Natigilan si Rico. Nagpakulo lang po ng buto, mabilis niyang sabi. Masyadong mabilis. Tinaasan siya ng kilay ni Mang Tomas. Anong oras ka nagluto? Kagabi, narinig kong may nahulog na kaldero. Isinara ni Rico ang pinto nang hindi sumasagot. Tumaas baba ang kanyang dibdib, maikli ang kanyang paghinga. Nakatayo siyang parang estatwa sa likod ng pinto ng ilang minuto bago tuluyang bumalik sa kanyang maliit na kusina. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ang takip ng malaking kaldero na mainit pa rin kahit patay na ang kalan. Mula sa maliit na butas ng takip, isang manipis na singaw ang lumalabas. Ang amoy na pilit niyang tinatakpan buong magdamag. Mainit, matapang at mahirap ipaliwanag. Ang kwarto ni Rico ngayon ay naging parang isang pugad na kanyang binabantayan. Laging nakatakip ng makapal na tela ang bintana. Hindi tuluyang pinapatay ang ilaw. Ang mesa ay puno ng mga walang laman na plato at baso na hindi nahugasan. Sa sahig, may mga bakas ng tubig na malabo ngunit halata. Para sa sinumang makakapansin, paulit-ulit niyang nililinis ang kwarto, kinukuskos ang sahig, pinupunasan ang mesa, hinuhugasan ang mga kutsilyo hanggang sa mamula ang balat ng kanyang mga daliri. Sa tuwing nararamdaman niyang sapat na ang linis, sinasabi ng kanyang isipan, hindi pa. May naiwan pa. At muli siyang naghugas, nagkukuskos, paulit-ulit ng walang katapusan. Isang lugar lang ang hindi na niya muling binuksan. Ang kusina, ang masikip na kusina na ang pinto ngayon ay laging nakalock mula sa loob. Sa tuwing dumaraan si Rico sa pintong iyon, nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Na tila may isang bagay sa likod ng pinto na tumatawag sa kanya o sumisilip sa kanya. Isang gabi, may narinig na mahinang katok sa labas.
Tok, tok. Halos mapatalon si Rico sa kanyang kinaupuan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, pinipigilan ang kanyang hininga. Kumatok ulit, ngayon ay medyo mas malakas. Tok, tok, tok. Rico, buksan mo ito, anak. Ang boses na iyon, si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na tindahan sa dulo ng looban. Bahagyang binuksan ni Rico ang pinto. Bakit po, Nay? Niyakap ni Aling Nena ang kanyang sarili dahil sa lamig. Kakaiba ang amoy sa looban, galing sa direksyon ng kwarto mo. Ano ba yang niluluto mo? Buong pasilyo, amoy na. Parang amoy ng isang bagay na hindi tama. Agad na naramdaman ni Rico na natuyo ang kanyang lalamunan. Nagpakulo lang po ng pagkain, mabilis niyang sagot. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Nagpakulo ng pagkain? Anong oras? Sabi ng mga kapitbahay, kagabi, bukas ang kalan mo hanggang hating gabi. Natahimik si Rico. Mas matalim ang tingin ni Aling Nena ngayon, napapansin ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ni Rico. Ayos ka lang ba? Iba ang itsura mo. Isinara ni Rico ang pinto nang hindi nagsasalita. Bumuntong hininga si Aling Nena mula sa labas. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka, anak. Huwag mo kaming pag-alalahanin. Lumayo ang kanyang mga yapak, ngunit ang boses na iyon ay umalinggaw pa rin sa tainga ni Rico. Sa loob ng kwartong lalong umiinit at sumisikip, kinuha ni Rico ang kanyang kwaderno. Nakabukas ito sa gitnang pahina. Mga sulat na hindi maayos ang pumupuno sa papel. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang. Ako ang magbabantay sa iyo. Huwag ninyo siyang kunin sa akin. Ang huling pangungusap ay mas malalim ang pagkakasulat, ang diin ay halos tumagos sa papel. Walang sinuman ang pwedeng kumuha kay Leo sa akin. Nanginginig ang kamay ni Rico, ngunit ang kanyang mukha ay tila kalmado. Kakaibang kalmado, tulad ng isang taong sa wakas ay natagpuan ang nag-iisang sagot sa kaguluhan ng kanyang isipan. Lalong lumakas ang ulan sa labas, lumilikha ng isang tuloy-tuloy na tunog na parang libu-libong karayom na bumabagsak sa yero. At sa gitna ng tunog ng ulan, may mahinang naririnig na ibang tunog. Ang tunog ng kumukulong tubig mula sa nakakandadong kusina. Nakaupo si Rico sa isang sulok ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig na parang may ibinubulong. Akin siya. Akin siya. Akin siya. Ang tatlong salitang iyon ay umalinggaw sa maliit na espasyo, nilulunod ang mga natitirang piraso ng katinuan sa loob ni Rico. At mula sa likod ng nakasarang pinto ng kusina, ang mainit na amoy ay muling gumapang palabas, ngayon ay mas matapang, mas malakas, mas nakakatusok. Isang amoy na hindi kailanman nagkakamali. Isang amoy na magsisimulang magtanong sa buong looban ng sampalok kung ano talaga ang nangyayari sa kwartong iyon. Ang looban sa sampalok ay muling binalot ng malakas na ulan pagsapit ng gabi. Isang gabi na mas mahaba at mas madilim kaysa karaniwan. Mula nang maamoy sa buong pasilyo ang mainit na amoy mula sa nakakandadong kusina, naging balisa ang mga boarder. Nagtatanungan sila sa isa't isa nang hindi naglalakas loob na lumapit. At habang nangyayari iyon, sa loob ng kwarto bilang siyam, si Rico ay naglalakad ng pabalik-balik na parang isang leong nawawala sa direksyon. Hindi niya alam kung gaano nakatagal hindi umuwi si Leo. Isang araw, 2 araw, marahil 3. Ang lahat ng oras ay naghalo sa isang makapal na ulap. Ang tanging alam niya ay isa, hindi bumalik si Leo. At ang kwarto ay mas lalong naging hungkag. Nakatayo si Rico sa harap ng pinto ng kusina, idinidikit ang kanyang tainga sa kahoy na mamasa-masa. Mula sa loob, may maririnig na mahinang tunog, parang patak ng tubig na bumabagsak sa metal. Ang mabagal na ritmo na iyon ay nagpanginig sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang seradura, ngunit agad ding binawi ang kamay. Ang pintong iyon ay naging isang hangganan na siya mismo ay takot tawirin. Para sa iyo to lahat, Leo, halos hindi marinig niyang bulong. Sa labas, may narinig na papalapit na mga yapak. Isang batang boarder, si Paolo, ang kumatok sa pinto ni Rico nang may pag-aalinlangan. Kuya Rico, lalong lumalakas ang amoy. Nag-aalala na po kaming lahat. Baka kailangan niyong magbukas ng bintana, si. Umalis ka, mabilis na putol ni Rico.
Nagulat si Paolo. Kuya, seryoso po yung amoy. Sinabi kong umalis ka, mas malakas ang boses ni Rico. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang isang hayop na nasukol. Umatras si Paolo na may takot sa mukha at tumakbo pabalik sa dulo ng pasilyo kung saan nagkukumpulan ang ilang boarder. Muling uminit ang mga bulungan, ngunit wala nang nangahas na kumatok muli. Nang tumahimik ang paligid, isinara muli ni Rico ang kanyang pinto at niyakap ang kanyang ulo. Bakit lahat nakikialam, bulong niya. Naglakad siya patungo sa maliit na mesa at kinuha ang kanyang kwaderno. Ang pahina ay puno ng magugulong sulat, lahat tungkol kay Elio, tungkol sa takot na mawala, sa pagbabantay, sa hindi pagpayag na may kumuha sa kanya. Ang mga pangungusap ay parang isang orasyon na humihigpit sa kanyang liig, nagpapasikip sa kanyang dibdib. Bigla, ang tunog ng buhos ng ulan ay lalong lumakas. At sa gitna ng ingay na iyon, may narinig si Rico, isang bagay na hindi dapat naroroon. Mga yapak. Mabagal na mga yapak na papalapit sa kwarto ni Leo. Mabilis na lumingon si Rico, ang puso niya ay parang huminto. Lumapit siya sa pinto ng kwarto ni Leo at sumilip sa ilalim, isang malabong liwanag ang tumatago sa siwang, na tila may tao sa loob. Leo, bulong niya. Walang sagot. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Ang tunog ng ulan na bumabayo sa alulod ay halos lunurin ang lahat. Ngunit sigurado si Rico na may narinig siyang paghinga, hirap, putol-putol. Leo, umuwi ka, nanginginig niyang tanong. Wala pa ring sagot. Pinihit ni Rico ang seradura, nakalock. Nanigas ang kanyang katawan. Isang maitim na likido ang gumagapang mula sa ilalim ng pinto, humahalo sa tubig ulan sa pasilyo. Hindi ito tubig ulan. Hindi ito tubig mula sa tulo. Mas maitim, mas malapot, mas dayuhan. Umatras si Rico, nanginginig. Hindi. Impossible. Hindi maaari. Tumingin siya sa pinto ng kusina, pagkatapos sa pinto ng kwarto ni Leo. Dalawang pinto, dalawang sikreto, dalawang punto na nagpapapiga sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang gumuho. Lahat ay gumuho. Tinakpan ni Rico ang kanyang mga tainga, paulit-ulit na bumubulong. Gusto ko lang siyang manatili rito. Gusto ko lang siyang manatili rito. Sa labas, nagsimula ng tawagin ng mga boarder si Aling Nena dahil lalong tumitindi ang amoy. At sa loob, alam ni Rico na ang gabing iyon na ang magiging huling gabi. Ang huling gabi na maitatago niya ang lahat ng katotohanan. Nagsimulang marinig ang mga yapak ng mga tao sa pasilyo. May mga bulungan. May mga katok sa pinto. May tono ng pagkasindak. Nakatayo si Rico na parang bato. Ang kaliwang kamay niya ay dahan-dahang humawak sa susi ng kusina. Ang kanang kamay niya ay dumampi sa seradura ng pinto sa harap. At alam niya, pagdating ng umaga, wala nang maitatago pa. Lalong lumakas ang mga katok sa pinto sa harap. Ang boses ng ilang boarder na nagkukumpulan sa pasilyo ay malinaw na naririnig sa likod ng manipis na dingding. Aling Nena, mas matindi na ang amoy. Hindi ito normal. Parang galing sa kwarto ni Rico. Tawagin niyo ulit siya. Nakatayo si Rico na parang bato sa gitna ng kanyang kwarto. Ang malabong ilaw ay nagpapakita ng kanyang maputlang mukha at namumulang mga mata na halos blanko na. Alam niyang pipilitin nilang pumasok kung hindi siya agad tutugon. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang seradura. Tok, tok, tok. Rico, buksan mo ang pinto. Anak, emergency to. Tense ang boses ni Aling Nena. Huminga ng malalim si Rico, sinusubukang ayusin ang kanyang mukha. Bahagya niyang binuksan ang pinto, nag-iwan ng maliit na siwang. Ang mga nag-aalalang mukha ay makikita mula sa labas. Kuya, ang baho ng kwarto mo. Ano ba talagang niluluto mo? Tanong ng isang kapitbahay na maihalong paghihinala. Wala to, sagot ni Rico. Walang emosyon. Masama lang ang pakiramdam ko. Sumilit si Aling Nena sa loob. Rico, hindi ito amoy pagkain. Ito. Mas kakaiba pa rito. Agad isinara ni Rico ang pinto, halos ibagsak ito. Biglang tumahimik ang pasilyo ng ilang segundo bago muling marinig ang mga bulungan. Mas malakas, mas may takot. Sinara niya ang pinto.
Hindi to tama. Tumawag na tayo ng pulis. Umatras si Rico. Hirap siyang huminga. Ang salitang kipulis ay nagpanginig sa kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang ulo, sinusubukang pigilan ang mga ingay sa labas. Ngunit lalong lumilinaw ang mga ito. Tok, tok, tok. Kuya, pinapakiusapan ka naming buksan ang pinto. Kung hindi, tatawag na kami ng mga otoridad. Lalong nanginig ang kamay ni Rico. Tumingin siya sa dalawang pinto sa kanyang harapan. Ang pinto ng kusinang nakalock at ang pinto ng kwarto ni Leo na mayroon pa ring malabong amoy. Ang dalawang pinto ay parang dalawang matang nakamasid sa kanya, pumipigas sa kanyang dibdib hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Bigla, isang malakas na boses ang narinig mula sa labas. Pulis! Natawagan ko na, sigaw ni Paolo. Natigilan si Rico. Ang boses na iyon ay parang isang kampanang hudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang sikreto. Naglakad siya patungo sa kusina. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ang susi sa kanyang kamay ay malamig, basa ng pawis. Hinawakan niya ang seradura ng kusina, ngunit hindi ito binuksan. Mula sa likod ng pintong iyon, lalong tumindi ang mainit na amoy, nagpapaduduwal sa kanya. Leo, basag ang boses na bulong ni Rico. Gusto ko lang manatili ka rito. Katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan at ang tibok ng sarili niyang puso. Tok, tok, tok. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang katok, mas may diin, mas opisyal. Ginoo, pulis po ito. Pakiusap, buksan ninyo ang pinto. Ngayon din ni. Tumingala si Rico sa kisam. Nanginginig ang kanyang mga pilikmata. Alam niyang tapos na ang lahat. Wala nang oras para maglinis pa. Wala nang oras para burahin ang anumang bakas. Wala nang oras para panindigan ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan. Nanghihina siyang naglakad patungo sa pinto sa harap. Nang bumukas ang pinto, dalawang pulis at ilang boarder ang nakatayo sa masikip na pasilyo. Kumikindat ang ilaw at ang amoy mula sa kwarto ni Rico ay agad na kumalat na nagpatakip ng ilong sa isa sa mga pulis. Anong nangyayari rito, Ginoo? Tanong ng isang pulis, si Inspektor Reyes, na may mahigpit ngunit sinusukat na tono. Hindi sumagot si Rico. Isang manipis na patong ng pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay gumalaw pakaliwa, patungo sa pinto ng kusina, bago mabilis na bumalik sa sahig. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig. Pakicheck niyo po, sir. Hindi po ito normal. Sumenya si Reyes sa kanyang kasama. Tingnan niyo ang buong kwarto. Pumasok ang pulis. 3 hakbang pa lang, huminto siya. Mas matindi ang amoy sa loob. Isang pinaghalong init, tapang, at isang bagay na hindi maipaliwanag. Sir, nakalock ang pinto na to, ulat ng pulis, sabay turo sa pinto ng kusina. Tumingin si Reyes kay Rico. Maaari ba naming buksan? Hindi sumagot si Rico. Nakatayo lang siya. Dahan-dahang gumagalaw ang kanyang katawan na parang isang taong malapit ng matumba. Ginoong Aguilar, mas matigas ang boses ni Reyes. Kailangan naming buksan ang pinto na ito. Sa wakas ay nagsalita si Rico, isang paos na boses na halos bulong na. Huwag. Natahimik ang pasilyo. Natigilan ang lahat. Bakit huwag? Lumapit si Inspektor Reyes. Tinakpan ni Rico ang kanyang mukha ng 2 kamay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ang kanyang boses ay basag. Kasi nasa loob. At tumahimik siya. Hindi nagpatuloy. Hindi kaya. Mabilis na sumenya si Reyes. 2 pulis ang lumapit para piliting buksan ang pinto ng kusina. Sumigaw si Rico. Huwag. Huwag. Bumukas ang pinto ng kusina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok, nag-iilaw sa masikip na silid. At sa loob ng ilang segundo, ang maliit na pasilyo ay napuno ng mga sigaw. Wala nang maitatago pa. Nang bumukas ang pinto ng kusina, isang mainit at maalinsangang hangin ang sumalubong sa masikip na pasilyo. Ang matapang na amoy ay agad na pumuno sa espasyo, isang amoy na nagpanigas sa lahat, nagpatakip ng ilong, at nagpaatras sa kanila. Ang pulis na nagbukas ng pinto ay napigil ang hininga, nanlalaki ang mga mata.
Ang maliit na silid ay sobrang linis. Masyadong malinis para sa kusina ng isang lumang boarding house. Makintab ang sahig, walang bahid ang mesa, at sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang kalan na may malaking kaldero, bahagyang nakaawang ang takip. Naglalabas ito ng manipis na singaw. Maingat na pumasok si Inspektor Reyes. Ang kanyang botas ay lumikha ng maliit na tunog sa sahig na basa pa. Lumapit siya sa mesa, pinagmamasdan ang ibabaw nito na tila paulit-ulit na kinuskos. Bakit sobrang linis ng kusina, bulong niya. Itinuro ng isang pulis ang lababo. Ilang kutsilyo ang maayos na nakasalansan sa lalagyan, malinis at makintab. Walang kahit katiting na tira ng pagkain. Masyadong maayos para sa isang taong sinasabing may sakit. Sir Reyes, biglang naging paos ang boses ng pulis. Yung kaldero. May laman. Lumapit si Inspektor Reyes, at gamit ang guwantes na goma, dahan-dahan niyang inangat ang takip ng kaldero. Pag-angat ng takip, umakyat ang mainit na singaw, dala ang malakas na amoy ng metal. Natahimik ang lahat. Mga mukhang maputla, mga matang ng lalaki. Isa sa mga pulis ay napahawak sa bibig, halos masuka. Mabilis na isinara ni Reyes ang kaldero, huminga ng malalim. Tumingin siya kay Rico nang may tingin na tuluyang nagbago, hindi na lang hinala, kundi puno ng pag-iingat. Ginoong Aguilar, mababa at mariin niyang sabi. Ano ang ginawa ninyo rito? Nakatayo si Rico na parang estatwa sa may pintuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang mga matay blanko. Tulad ng isang taong matagal nang hindi natutulog. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, halos walang tunog. Gusto ko lang siyang manatili rito, bulong niya. Napasigaw si Aling Nena, tinakpan ang bibig. Ilang boarder ang umatras, dumikit sa pader ng pasilyo. Naging magulo ang sitwasyon. Ang mga bulungan ay naging totoong takot. Dalhin niyo si Rico, utos ni Reyes. Lumapit ang dalawang pulis. Ngunit nang subukan nilang hawakan siya, umatras si Rico. Malakas ang panginginig ng kanyang katawan. Huwag niyo akong hawakan, sigaw niya. Binabantayan ko lang siya. Gusto niyang umalis. Hindi niyo naiintindihan. Lumapit si Reyes. Mas kalmado ngunit matalim ang kanyang boses. Ginoong Aguilar, ano ang nasa loob ng kaldero? Umiling si Rico, pagkatapos ay tumango, pagkatapos ay umiling ulit na parang isang taong bihag ng sariling isipan. Ang kaliwang kamay niya ay nakatakip sa tainga, ang kanan ay kumukuyom sa damit. Sabi niya, aalis siya, basag niyang sabi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang hayaan siyang umalis. Hinawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso at sa pagkakataong ito, hindi na nanlaban si Rico. Nanlambot ang kanyang katawan. Nawala ang lahat ng kanyang lakas. Natila ang lahat ng kanyang pinipigilan ay tuluyan ng gumuho. Tumingin siya sa direksyon ng kaldero sa kusina. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang siyang manatili sa malapit, mahina niyang bulong. Yun lang. Sumenya si Reyes na isecure ang lugar. Tawagan agad ang forensics. Huwag hawakan ang anuman hanggat hindi sila dumarating. Ilang boarder ang nagsimulang umiyak, ang iba ay nagdasal. Ang kapaligiran ay naging pinaghalong sindak at takot na sumakal sa maliit na pasilyo. Habang dinadala si Rico palabas ng kwarto, lalong lumakas ang ulan. Bumabayo ito sa yero na parang libu-libong maliliit na suntok. Si Leo ay hindi pa rin nakikita. Walang bakas sa pasilyo, sa pinto ng kanyang kwarto o sa labas. Ngunit ang natagpuan sa kusina ay higit pa sa sapat upang maunawaan ng lahat. Si Leo ay maaaring hindi na bumalik sa anumang kalagayan. Tumingin si Inspektor Reyes sa kusina na bukas pa rin ang pinto. Manipis na singaw pa rin ang umaakyat mula sa malaking kaldero. Ang kanyang tingin ay madilim, mabigat, at puno ng mga tanong na iisang tao lang ang makakasagot. At ang taong iyon, si Rico, ay kadarating lang na dinadala palabas na may nanginginig na mga kamay at blangkong mga mata, na tila wala na ang buong mundo sa kanyang paligid. Hindi pa tumitila ang ulan nang dalhin si Rico sa istasyon ng pulis. Matapos ang paunang pagsusuri, nakaupo siya sa isang malabong interrogation room. Isang dilaw na ilaw ang nakabitin sa itaas ng kanyang ulo, nagbibigay ng madilim na anino sa dingding.
Nakaposas ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nanlaban. Mula nang umalis sa boarding house, ang kanyang mga hakbang ay walang buhay, na parang ang kanyang katawan ay gumagalaw ng walang kaluluwa. Pumasok si Inspector Reyes na may dalang folder. Dahan-dahang isinara ang pinto, iniwan silang dalawa sa isang tahimik at tensyonadong silid. Umupo si Reyes sa tapat, matagal na tinitigan si Rico bago magsalita. Ginoong Aguilar, mahina ngunit mariin niyang sabi. Natagpuan namin ang inyong kusina sa isang kahina-hinalang kondisyon. Kailangan ninyong ipaliwanag kung ano ang nangyari. Hindi sumagot si Rico. Ang kanyang mga mata ay wala sa pokus, nakatitig sa sahig na parang maihinahanap na wala naman doon. Sumandal si Reyes paharap. Si Leo de la Cruz. Huli siyang nakitang pumasok sa inyong kwarto. Nasaan na siya ngayon? Ang pangalang iyon ay nagpanginig kay Rico na parang isang taong biglang tinusok ng karayom. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Binabantayan ko siya, bulong niya. Binabantayan, matalim na tingin ni Reyes. Paano niyo siya binabantayan, Ginoo? Hindi namin mahanap si Leo sa boarding house. Mariing ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata na tila gustong ikulong ang lahat ng alaala. Ngunit lalong humampas ang mga ito sa kanya. Ang pagod na tingin ni Leo, ang tunog ng ulan, ang amoy ng kusina. Ayaw kong umalis siya, basag niyang sabi. Binuksan ni Reyes ang ilang litrato mula sa crime scene. Hindi mga litratong mahalay, mga litrato lang ng kusina, ang malaking kaldero, ang makintab na kutsilyo, ang madulas na sahig, ngunit sapat na para manginig ang sinumang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Ginoong Aguilar, mahinang sabi ni Reyes. Ano ang ginawa ninyo? Hinawakan ni Rico ang kanyang posas ng sobrang higpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Hirap siyang huminga, nanginginig ang kanyang katawan. Ang tunog ng ulan mula sa labas ay umuulit, tumatama sa kanyang tainga na parang isang kampana ng kamatayan. Nangako siyang hindi aalis, mahinang sabi ni Rico. Pero nagsimula siyang matakot. Gusto niyang lumipat, gusto niya akong iwan. Hindi pumutol si Reyes. Alam niyang ang susunod na sasabihin ay maaaring maging susi. Dahan-dahang iminulat ni Rico ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay nangingilid sa luha, ngunit hindi dahil sa simpleng pag-iyak, parang isang taong sa wakas ay sumusuko sa katotohanang matagal na niyang inilibing. Nang gabing iyon, dumating siya. Nag-away kami. Sabi niya, kailangan niya ng espasyo na gusto niyang lumayo sa akin. Yumuko si Rico, lalong humina ang kanyang boses. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo. Marahang tinapik ni Reyes ang kanyang ballpen sa mesa. Anong nangyari pagkatapos noon? Mahabang katahimikan. Hirap na napalunok si Rico. Hinawakan ko siya, nanginginig niyang sabi. Gusto ko lang siyang manatili. Gusto ko lang na makinig siya sa akin. Tapos, nanlaban siya, iminulat ni Rico ang kanyang mga mata, ngayon ay puno ng takot na maihalong pagsisisi na sobrang lalim. Nagpanik ako. Ako. Ang salita ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang itim na ulap na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Alam ni Reyes. Alam ni Rico. Tanging ang huling pangungusap na lang ang natitira. Hindi ko kayang hayaan siyang umalis. Binalot ng katahimikan ang silid. Inayos ni Reyes ang kanyang mga papel. Ang kanyang mukha ay matigas ngunit hindi galit. Marami na siyang narinig na pag-amin. Ngunit ito ay iba. Ito ay pag-amin ng isang taong matagal nang nalunod sa sarili niyang takot. Ginoong Aguilar, dahan-dahang sabi ni Reyes. Alam niyo ba na ang inyong ginawa ay kumitil ng buhay ng isang tao? Nanginig si Rico, pagkatapos ay tumango ng napakabagal, isang galaw na halos hindi na makita. Alam ko, bulong niya. Pero akala ko, kung lilinisin ko ang lahat, kung aayusin ko, mananatili siya roon. Hindi siya mawawala. Isinara ni Reyes ang folder. Wala na si Leo, Ginoo, mariin niyang sabi. At mula ngayon, ang katotohanan ay hindi na maitatago pa. Tumulo ang tubig ulan mula sa bubong sa labas, ginawang mas mabigat ang kapaligiran. Yumuko si Rico, bumagsak ang kanyang mga balikat, ang buong katawan niya ay parang gumuho. Sa unang pagkakataon mula ng gabing iyon, lubusan niyang natanto na tapos na ang lahat. Kinaumagahan,
Kulay abo pa rin ang langit ng Maynila nang mapuno ng tao ang korte. Ang kaso ng pagkawala ni Leo de la Cruz ay naging usap-usapan sa buong syudad sa loob ng maraming linggo. At sa araw na ito, hinihintay ng lahat ang katapusan ng kwentong yumanig sa masikip na looban sa Sampaloc. Nakaupo si Rico Aguilar sa silya ng akusado, nakaposas ang mga kamay. Mas payat na ang kanyang katawan, maputla ang mukha, at ang kanyang malalalim na mata ay hindi na nagpapakita ng galit o takot. Ang natitira na lang ay kawalan. Mula nang umamin siya sa istasyon ng pulis, halos hindi na siya nagsalita. Kahit nang iharap sa pamilya ni Leo sa reconstruction, nakayuko lamang siya ng walang lakas loob na iangat ang mukha. Sa unahang hanay, nakaupo ang ina ni Leo, hawak ang isang lumang panyo. Mukha siyang mas matanda, na tila ang isang gabing pagkawala ng anak ay nagnakaw ng maraming taon sa kanyang buhay. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Rico, ngunit hindi puno ng puot tulad ng iba, tanging isang malalim na kalungkutan. Pumasok ang mga hukom, pumukpok ng martilyo, at nagsimula ang sesyon. Binasa ng piskal ang mga pangyayari ng may matigas na boses. Ang relasyong nagiging hindi malusog, ang lumalalang pagkabalisa ni Rico, ang gabi ng pagtatalo, ang pagkawala ni Leo, ang nakakandadong kusina, at sa huli, ang nakakakilabot na pagbubunyag. Ang ginawa ng akusado ay nagpapakita ng matinding kontrol at mapanganib na kilos na nagresulta sa pagkawala ng buhay ng biktima, sabi ng piskal. Pagkatapos nito, sinubukan ng akusado na pagtakpan ang kanyang ginawa sa isang paraan na lubhang nakakabagabag. Natahimik ang korte. Sinubukan ng abogado ni Rico na magbigay ng depensa, binibigyang diin na si Rico ay may kasaysayan ng social isolation, matinding pagkabalisa, at takot sa pag-iwan na naging dahilan ng kanyang hindi matatag na pag-iisip. Hindi niya intensyong manakit sa simula, sabi ng kanyang abogado. Ngunit ang biglaang kilos dahil sa psikolohikal na pressure ang nag-udyok sa trahedya. Ngunit magaan ang argumento kumpara sa mga ebidensya. Tinawag si Inspektor Reyes bilang saksi. Ipinaliwanag niya ang mga natagpuan sa kusina, ang kondisyon ng kaldero, ng mga kutsilyo, at ang kwartong sobrang linis. Bawat salita ni Reyes ay nagpapahigpit sa kapit ng ina ni Leo sa kanyang panyo, pinipigilan ang pag-iyak. Nang pagkakataon na ni Rico na magsalita, dahan-dahan siyang tumayo. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ako, paos ang kanyang boses, halos hindi marinig. Hindi ko ginusto to lahat. Natakot lang ako. Noong sinabi niyang aalis siya, pakiramdam ko, nawala ng laman ang mundo. Lumunok siya. Nagkamali ako. Alam ko. Pero talagang ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Walang mahabang depensa, walang pagsubok na manisi. Tanging isang pagsisisi na huli na. Nang umupo siya, muling binalot ng mabigat na katahimikan ang korte. Nag-usap ang mga hukom bago muling pumukpok ng martilyo. Isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya at testimonya, hinahatulan ang akusadong si Rico Aguilar ng mabigat na parusa alinsunod sa batas. Umalinggaw ang martilyo. Umiyak ang ina ni Leo sa unang pagkakataon. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata, at sa isang saglit, ang kanyang katawan ay umindayog na parang babagsak. Nang matapos ang paglilitis, nagsimulang umalis ang mga tao na may mabibigat na mukha. Ang iba'y bumubulong, ang iba'y bumubuntong hininga. Sa labas, nagsimula na namang umulan. Manipis ngunit malamig. Natila ang langit ng Maynila ay nakikiramay sa bigat ng kwentong katatapos lamang. Inilabas si Rico ng mga pulis. Habang dumaraan sa pasilyo, lumingon siya sa bintana, sa direksyon ng bumabagsak na ulan. Marahil ay nakita niyang muli ang anino ni Leo sa basang gabi na iyon. Ang unang mainit na ngiti na sumalubong sa kanya sa maliit na looban. Ang ngiting naging simula ng kanyang pagkasira. Sa likuran, nakatayo ang ina ni Leo, tahimik na pinagmamasdan ang likod ni Rico nang walang galit. Tanging isang mahinang bulong ang narinig. Sana lang hindi kayo parehong nag-iisa. Patuloy ang buhos ng ulan, binabasa ang bakura ng korte.